Matiwasay siyang nakatulog sa mga bisig nito at mainit itong yakap. Ngunit paggising niya'y wala na ito sa tabi niya. Imbes na kabahan at mainis ay napangiti pa siya matapos makitang sticky note na nakadikit sa unan. "Morning, baby. The chicken you cooked last night was delicious. Thanks. I prepared your breakfast. Eat well. I'll be back later." Nangingiting pagbasa niya sa sulat. Nakagat niya ang ibabang labi. Hinawi niya ang kumot at pinulot ang t-shirt nito na suot niya kagabi. Inayos niya ang kama bago dumiretso sa banyo para maligo. Excited din na nagtungo agad siya sa kusina pagkatapos maligo. Omelette at French toast ang dinatnan niya doon. May gatas pa na ininit niya rin sa microwave. Sarap na sarap pa siya sa pagkain. Sa bagay ay marunong naman talaga itong magluto. Kung tutuusin ay maayos sana ang pagsasama nila kahit fake lang ang kasal nila. Kung hindi lang nanggulo ang ate Idela niya, nanguso siya sa mga naisip. Ngayong magbibigay siya muli ng pagkakataon kay Rafael. Sana wala nang gulo. Matahimik na sana at wala nang umeksenang iba. Matapos kumain ay mas pinili niyang maglinis sa kondo. Kaya lang ay napapatitig siya sa pinto. Hindi siya iniiwanan ng susi ni Rafael kaya malamang na ayaw siya nitong umalis. Ayaw na rin naman niyang magbalak na tumakas pero mas maganda sana kung may susi siya para kung may balak na bilhin ay makakabili siya. "Oh shoot, I don't have money at all." Pagkausap niya sa sarili lalo pat hindi niya mahanap ang bag na dala sa event. Siguro ay magre-request siya ng susi at magpapabili na lang din ng damit kay Rafael para makalabas siya. Nangisi siya. Hindi naman ito malulugi sa kanya. Babawi na lang siya sa performance. Nakangisi pa siya noong marinig ang tunog ng pinto. Hawak niya pang throw pillow ng sopa na pinapagpag niya kanina. Na-excite pa siya sa kaisipang si Rafael ang nasa labas. Ngunit tingin niya ay pareho silang nagkagulatan ng taong nagbukas niyon. Na-estatwa siya at hindi nakakilos. Nabitiwan niya rin ang hawak na throw pillow habang ang galit ay unti-unting umaakyat sa ulo niya. "Anong ginagawa mo rito, Idela? Paano mo nabuksan ang pinto?" Umirap ito at tamad na tinaas ang keycard. "I should be the one asking you that, Emilia. What the hell are you doing inside my own condo unit?" Your condo?" Muli itong umirap at baliwalang hinilang maleta nito papasok. Ngunit maagap siyang lumapit at sinipa yun palayo. "What the hell, Emilia?" Galit siya nitong tiningnan bago sinubukang kunin muli ang maleta. Ngunit muli niya rin yung pinigilan. "As far as I know, kay Rafael to." "Narigalo niya sa akin, Emilia? Like makakapasok ba ako dito kung hindi sa akin to?" Tinaas pa muli nitong hawak na keycard. Mariin siyang tumitig doon. Hindi niya alam kung nagsasabi ito ng totoo pero mas gusto niyang paalisin ito sa kondo at sa buhay nila ni Rafael. "Really? Regalo niya to sa'yo, Idela? Then why am I here wearing his shirt?" Ngumisi siya ngunit malamig lang siya nitong pinasadahan ng tingin. "Obviously, pastime ka niya ulit. Naniwala ka naman. Can't you see? Katawan lang ang habol sa'yo ni Rafael. Baka nga isang linggo lang at paalisin ka na niya." Ito naman ang ngumisi. Bahagya siyang nainsulto doon pero naalala niyang sinabi ni Rafael. Dapat na mas manaig ang tiwala niya dito at huwag magpalinlang kay Idela. Tinaas niya ang noo at bahagya itong itinulak sa balikat na kinalaki ng mga mata nito. "What the hell?" Gulat na bulalas nito. "Bago ka umarte na asawa dyan, siguraduhin mo munang valid ang kasal niyo." Balik na insulto nito na sinabayang panangisi. Humalukip-kip siya at hindi pinansin ang sinabi nito. "Kumusta na pala kayo ni Philip?" Imbis ay tanong niya. "Does he love you better than Johan?" Nawala ang ngisi nito. "What are you talking about? Wala akong kilalang Philip." "Oh really? 3 years ago nagbideo ka at si Philip ang kasama. Don't tell me na nabaliw ka at inisip na si Rafael yun." Tuluyan naglapat ang mga labi nito. Hindi umimik kaya't lalo siyang ngumisi. "Gosh, Idela, I think you need to consult an expert. Sa ating dalawa, ikaw ang mas baliw, Emilia. Remember baliw na baliw ka kay Johan?" Pagbabalik nito sa nakaraan, kung dati siguro'y may insulto siya pero dahil mas matured na siya ngayon, dismayado lang siyang umiling. "Hindi ka pa rin nakaka-move on? Huwag mong ipamukha sa akin na gusto kong agawin si Johan, gayong ikaw ang nang-iwan sa kanya. Dahil may sakit siya at walang mapapala sa kanya? Honestly, I pity you. Kawawa ka at tumanda kang ganyan. Daig mo pang walang direksyon sa buhay.
Literal na natigilan siya at natigagal sa palad na dumapo sa kanyang pisngi. Bahagya niyang hinawakan ng namanhid na pisngi. Umakyat yata sa ulo niyang hapdi at napalitan ng galit. I am still your sister, Emilia. Ang baho ko'y baho mo. Pumikit siya ng mariin upang pigilan ang galit. Noong nagmulat ay malamig niya itong tinitigan. I think we are no longer sister, Edela. Ang baho mo ay sayo lang. Dahil pinili mo yan. I'd rather choose to be alone than choose you as my sister. Ang kapal naman ng mukha mong itakwil akong bilang kapatid mo. Oo, tinatakwil na talaga kita bilang kapatid ko. Bilang kapamilya ko. Ibang Edela ang kapatid ko. Hindi sakim ang ate Edela ko. Pero ang Edela na kaharap ko hindi ko kilala. Umiwas siya ng tingin matapos sabihin yon. Lalo na noong makita ang pagbagsak ng mga balikat nito, tumingala siya at pinigilan ng pangingilid ng kanyang luha. Leave, Edela. Kahit sa'yo pa ang kondo na to, mas magandang umalis ka na lang at huwag nang manggulo. Baka kapag bumait ka, ituring pa kitang kapatid. No thanks. Tandaan mo lahat ng sinabi mo. Dahil ibabalik ko sa'yo yan, Emilia. Fine. Mag-enjoy ka sa kondo ko at magpakasasa kay Rafael. Sulitin mo na dahil baka magulat ka at ibalik ka sa lungga mo. Maanghang nitong sambit. Tumiimbagang siya. Gusto pa niyang sumagot. Kung tutuusin ay gusto niyang ibalik ang sampal dito at sa bunutan nito. Pero mas pinili niyang taasan na lang ito ng kilay. Isasalba niya ang energy niya. Hindi niya deserve na mapagod para sa taong hindi dapat. I'm sure magsasawa rin sa'yo si Rafael. Pag-uulit pa nito bago hilain ang maleta at mag-march up palabas ng pinto. Naliliit ang mga mata niya lalo na noong malakas nitong isarang pinto. Humalukip-kip siya ngunit kalaunan ay pumikit ng mariin dahil sa gigil at inis para kay Rafael. Puwisit na Rafael, sinasabi na nga bang hindi pa ito nagbago. Hindi na niya tinapos ang paglilinis, nakasandal siya sa sofa. Nakahalukip-kip at nakahanda ang throw pillow na ibabato niya kay Rafael. Sa gigil niya ngayon ay baka itong masampal niya. Agad na nanliit ang mga mata niya at mabilis na pinalipad ang throw pillow ora mismo na pagkabukas ng pinto. What was that for? Medyo tumaas pa ang boses nito pero nasalo naman ang throw pillow. Tumayo siya at namewang habang kunot noo itong lumapit. Binaba nito ang unan sa sofa. Sinubukan pa siyang hapitin sa bewang ngunit umiwas siya. What did I do this time, Tell me. Hindi yung nagko-conclude ka tapos wala naman akong kasalanan. Shut up, Rafael! Binigyan niya ito ng masamang titig kahit pa naiiyak na siya sa inis. Lalo lang kumunot ang noon nito ngunit kalaunan ay bumuntong hininga. Hindi siya kumibo noong hawakan nito ang kamay niya at hilain siya ng banayad palapit dito. Huwag mo akong yakapin. Protesta niya kahit pa wala siyang lakas na itulak ito. Umikot ang mga braso nito sa bewang niya. Bahagya siyang lumayo ngunit mas hinapit lang siya nito. We should always need to talk things out, baby. Hindi yung basta ka nagagalit at umaalis. Bulong nito, ramdam niyang labi nitong humahalik sa sentido niya. Ngunit lalo lang nangilid ang mga luha niya. Naiinis kasi siya na baka ngayon tama ng hinala niya. Na binibigyan nito ng access si Edela. Paano kung i-deny nito? Galing dito ang kabit mo. Sa wakas ay nabigkas niya, natigilan ito. Bumaba ang tingin nito ngunit siya ay umiwas ng tingin. Look at me, baby. Marahang utos nito na hindi niya sinunod. Dinig niyang bumuntong hininga ito bago ito mismong humawak sa chin niya upang magtama ang kanilang mga mata. Bahagya pa siyang napaatras noong punasan nitong pisngi niya. Ni hindi niya namalayang pumatak na ang mga luha niya. What are you saying earlier? As far as I know, wala akong kabit. Really? Pues, bakit may access dito si Edela? Mahinahon man ang tanong niya pero sa loob-loob niya ay nasasaktan siya at nanggigigil sa inis. Tingin niya nga ay hindi niya mapapanatili ang pagiging kalmado. Bakit niya nabuksan yung pesting pinto na yan? And you know what? Harap-harapan lang naman niyang sinabing sa kanya to. Gosh, Rafael, napaka-cheap na dinala mo ako sa kondo ng kabit mo. This is not fucking hers. And I don't have any connection with her. Umirap siya tuluyan itong tinulak. Pumikit naman ito ng mariin na tila sumakit ang ulo. Frustrated din itong nahagod ang panga. Come back here, baby. Nangihinang sambit nito noong lumakad siya palayo. Tsk, kausapin mo na lang ako kapag may ebidensya ka na ulit na hindi kanya to. Gusto kong maayos tayo pero kung laging ganito, I'd rather stay alone with my kids, Rafael.
Walang lingon-likod siyang pumasok sa banyo. Kanina pa talaga naninikip ang dibdib niya. Buong akala niya kasi maaayos na sila, na wala nang manggugulo. Pero lahat ng what ifs niya nagpapakita na sa kanya. Tapos anong sunod nito? May masasaktan na naman sa mga anak niya? Pumikit siya ng mariin at sinandalang noo sa pader. Binuksan niya rin ang shower at hinayaang tumulo ang tubig kasabay ng patak ng kanyang mga luha. Sa totoo lang, sawang-sawa na siyang umiyak at masaktan. Gusto lang naman niyang maging masaya pero parang ayaw naman ng tadhana. Napahikbi siya noong patayin ang shower at maramdaman ang mga matipunong brasong umikot sa kanyang tiyan. I swear this is not hers. I will investigate, baby. I won't let her ruin us again. Never. Madiing bulong nito sa kanyang tenga. Habang buhay ba na ganito? Lagi na lang may susulpot na gulo. Hinanakit niya rito. Humigpit ang yakap nito mula sa likod niya. Trust me, this time. Please. For you, I will destroy those who want to tear us apart. Hindi na ako papayag na mawala kayo muli sa akin. Nanlabo lalo ang mga mata niya. Kasabay kasi ng init sa puso ay pag-aalalang nararamdaman niya. Ayaw naman niyang maging masamang tao ito. Anong gagawin mo sa kanya? I will hunt her down and bury her 6 feet under the ground. Alive. Mariing sagot nito na nagpakilabot sa kanya. Rafael's POV. Mabining halik sa buhok ang binigay niya kay Emilia bago maingat na inalis ang pagkakayakap nito sa kanyang bewang. Habang mahimbing ang tulog nito, nakailang hampas pa ito sa kanya bago niya nasuyo. Pinagsabihan pa siyang huwag maging masamang damo at sinermonan. Kung di niya pa ito hinalikan ay baka hindi pa tumigil kakasalita. Sandali siyang natigilan noong umigit ito at gumalaw. Noong masiguradong tulog pa ito ay maingat siyang bumaba sa kama. Agad siyang kumuha ng stick ng sigarilyo. Sinindihan yon bago kinuha ang kanyang cellphone at lumabas sa veranda ng kondo. Isang hitit mula sa sigarilyo ay nidial niya ang numero ng kaibigan. Rafael, I'm in the middle of lovemaking. Damn, baby. Reklamo sa kanya ni Martin mula sa kabilang linya. Napangisi siya. Fine, I'll give you 5 minutes to finish that. What the hell, man? 5 minutes is not enough. And I'm not your baby, Martin. Hurry up. Putol niya pa sa pagrereklamo nito bago pinatay ang tawag. Humarap siya sa malawak na syudad na punong-puno ng mga ilaw. Tinukod niyang mga siko sa bakal na harang at tahimik na nanigarilyo. Nanliit ang tingin niya matapos maalala si Idela. Hindi niya ito karelasyon at wala siyang balak na patulan ito. Ngunit mukhang ayaw silang patahimikin ng babae. Kaya't siya nang magbibigay dito ng katahimikan. Bumalik ang tingin niya sa hawak na cellphone noong mag-vibrate yon. Umangat ang gilid ng kanyang labi sa tawag ni Martin. I got slapped, just so you know. Masamang balita nito mula sa kabilang linya. Just pull another woman. Tipid niyang mungkahi sa problema nito. Damn you, bro. That woman is hard to find. And she's not just for one night stand. Whatever you say. But that is least of my concern. Anyway, paano may susi si Idela sa kondo ko? What? She has? Iba na yan. Parang nagkasusi siya. Ikaw lang naman ang may keycard unless she seduced one of the receptionists. Tumawa pa ito sa dulo na tila nakaisip ng nakakatawa. Don't laugh, Martin. This is a serious matter. I want to end her connections. She's not a threat at all, Raph. Wala na nga yung pera. Binenta na nga ang kumpanya ng ama niya. Magulat ka magbenta na rin niya ng kidney o baka bukas nasa opisina mo na yan. Nagsalubong ang mga kilay niya. Sa dami nitong sinabi ay isa lang ang pumukaw sa atensyon niya. Where did she sell the company? Why I wasn't informed? Fuck, hindi ba siya nag-iisip? Pinaghirapan niyo ng ama niya at ni Emilia. Calm down, bro. I'm already tracking who the buyer is. I'll let you know once I find out. Tingin ko rin kailangan mong maghigpit ng seguridad at idemanda ang kondominium na yan. Kung nakapasok siya sa kondo mo, malamang nagagawin niya ulit yon. Tumiimbagang siya. Frustrated siyang humithit ng sigarilyo bago yung tuluyang itapon. Kumuha ka ng tagalinis at ipaayos ang bahay ko. Plus, get some guards for Emilia. Call as well my attorney. Dude, calm down. I'm not your fucking butler. Reklamo nito. Umigting ang panga niya. Fine, sabihan mo na lang ako kung sinong bumili ng kumpanya nila. Noong umoo ito ay pinatay na niya ang tawag. Nag-text na lang siya sa sekretarya niya na ipalinis ang bahay niya at tawagan ng kanyang abogado. Pagpasok niya nga lang muli sa kondo ay gising na si Emilia.
Naliliit ang tingin nito kahit pakikip nito ang kumot sa katawan. Wala pa man itong sinasabi, pinakita na niya ang call history ng cellphone. I called Martin. We were talking about your security. Agad niyang paliwanag. Tinitigan nitong mabuting screen ng cellphone. Noong tumango ito ay agad niyang init siya sa sopa ang cellphone. Mabilis siyang umupo sa gilid ng kama at humawak sa bewang nito. Sleep, baby. Utos pa niya rito. Humikab ito. I can't sleep. Wala akong kayakap. Mahinang sambit nito. Hindi niya napigilan ng maliit na ngising kumawala sa labi niya. Para ding kiniliti ang tiyan niya sa sinabi nito. Ang mga daliri niya ay bahagyang humaplos-saplos sa bewang nitong natatakpan ng kumot. Do you want a hug from me? Pumikit ito. Ngumiti at tumango kaya't mabilis siyang dumukwang upang abutin ang mga labi nito. Nagulat ito ngunit agad ding umikot sa kanyang batok ang mga braso nito at sinagot ang halik niya hanggang sa mauwi sila sa mainit na pagningiig. Nabalot ng ingay nila at mga ungol ang kondo. Nagulong kama at nahulog pa sa sahigang kumot dahil sa kanilang pag-iisa. Kinabukasan ay tulog pa si Emilia noong umalis siya. Mahigpit din siyang nagbilin sa mga bagong kuha niyang security na magbantay ng mabuti at huwag hayaang makapasok si Idella. Pero ang pinagbabawal niyang makapasok ay nasa loob na pala ng kanyang opisina. Nakunot noo siya noong prente itong nagbabasa ng magazine sa sopa. I'm sorry sir, ayaw pong umalis. Bulong sa kanya ng kanyang sekretarya bago ito lumabas. What are you doing here? You need money? Malamig niyang tanong kay Idella. Agad itong ngumisi, binaba ang hawak na magazine at lumapit sa kanya. Hi baby, I miss you. I'm not your toy, Idella. Stop acting. I'm married and I love my wife. In short, I love your sister. So stop being a bullshit. Mahina ngunit madiin niyang banta. Humalukip-kip ito at umirap. Bakit ba? Ayaw mong ibigay sa akin ang mana ni Amethyst mula kay Don Ronel. Hindi yun sa'yo, kaya hindi mo pwedeng kamkamin. Hindi ako titigil sa panggugulo hanggat hindi mo binibigay sa akin yon. Masama siya nitong tiningnan ngunit tumikwas ang kilay niya. Why would I give it to you? Ako pa rin ang mama ni Amethyst. Dapat lang na akong mag-manage ng pera niya. Lalo pat wala nang magagawa si Johan.